Kapote. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon aani po tayo ng mga bichuelas. Marami po, dilaw saka green na bichuelas. Saka meron din po ditong Asian lettuce. Opo, kaiba po, hindi po ito yung lettuce na basta-basta nilalagay po sa salad. Kasi ito pwede din pong ihalo sa mga gulay na gisado, soup, stew. Yun, wala na naman ako sa sarili. Tara, samahan po ninyo ako. Ito pong nasa paso na bichuelas, punong-puno na po ng mga bunga. Ito po yung kulay dilaw na variety, yellow variety. Ito po ay bush beans, ibig sabihin hindi po gumagapang. Bushy. Nakita ko po sa inyo ng close up. Ayan po. Ang companion plant po ng mga beans, mga squash, katabi po nito yung mga pipino. Madami po yan. Andiyan, no? Pag inangat po ninyo, marami pong bunga, diba? Pero hindi ko po kunin yung mga magulang kasi kukolektahin ko po yung mga buto. At dito naman po, mga green beans. Tandaan po ninyo, ang beans po, ito pong mga bichuelas na inaani ko po, para din po itong sitaw. Hanggat inaani po ninyo, mas lalong dumarami po yung bunga. Diba? Ganda po ng ani po natin. Ang bilis po no? Lumaki po ng mga halaman. Bisa kang bilis mo mga, sakang tatawa. Nagugulat din nga po ako eh. Siyempre tinitingnan ko rin po yung lupa. Saka lagi ko pong dinidiligan. Diba? Lagi ko pong nililinis. Ganda po, diba? May mga nagtatanong po, ano daw po ba gagawin kung yung mga tanim na upo, yung mga gumagapang, ay gumapang na sa inyong bakuran at namunga. At gumapang na sa mga puno po ng inyong mga bakuran at namunga. Hindi ko po kabisado yung article number ng batas. Pero anong uri daw po ng mga pananim, kung ito'y namumunga o hindi, ay nagpunta sa inyong o humapay sa inyong pong bakuran, pwedeng nyo pong anihin. Pero kaysa naman po magdemandahan at magtalaktakan po kayo magkabit, pag-usapan nyo na pa ng maayos. Sabi mo, oh mare, pili ka ng menudo. Siya nga pala, di maganda mga style eh. Yung ano mo, yung mga gulay mo, gumapang dun sa ano ko, sa tanim ko. Gumapang kasi dun sa tanim kong rambutan, maraming bunga. Okay lang ba umani ko ng mga gulay mo, bigyan din kita ng rambutan? Di ba mga ganun? Di ba? Yan pong ganda, di ba? Okay, sabihin nyo, mare, okay pare, yun nga palang ano, yung mga tanim mo, gumaping dun sa taniman kong makahiya. Pwede bang anihin yung gulay mo, bigyan kita ng makahiya? Ganun! Ganda po, ano? Ito na naman ako, natake na naman hangin ng utak ko. Diba sa pag-aani, hindi na po kailangan ng kutsilyo. Gagamitin ko po itong kutsilyo sa Asian lettuce. Pakita ko po sa inyo at napakaganda.
Ani din po tayo dito sa greenhouse ng sili. Ito pong siling haba. Ay nakikita po ninyo, yun o. Dami pong bunga, no? Dire-diretso pa mumunga. Walang po kong dalawa. Para sa beef stir fry, yung po lulutuin po natin. O, diba? At yun po ang mga ating Asian lettuce na napakasarap po sa stir fry. Naku, napakasarap po niyan. May crisp. Ayun po, diba? Napakaganda. Yung tangkay din po nito habang lumalaki tumataba. At pag tumaba po yung tangkay, binabalatan at hiniwa po ng manipis. Diba? Dali lang naman po eh. Kuha ng dahon nito eh. Kaya lang po. Itsura. Medyo mahaba po. Diba? Sobrang nakaka-relax pag ganito po. Kapag ganito pong temperature na medyo chill ang weather, may konting lamig, nako. Yung mga lettuce po, napakabilis tumubos. Saka po yung bichuelas. Gustong gusto po yung ganitong weather. Kaya kapag medyo, pag may moisture ang lupa po, huwag kayong masyadong dilig na dilig. Kapag medyo malamig po ang panahon. Siyempre, lalo na po yung mga nasa ibang bansa, diba? Pero kung mataas ang level ng humidity, ng moisture po sa bansa po ninyo, okay lang po yung dilig kayo ng dilig kasi mabilis naman pong lumaki. Yan. Kumapa po ako doon sa banda ron sa kabila. O, diba? Napakaganda po. Wala pong insekto. Kapag pinapanatili nyo po yung talaga kalinisan po sa bakuran po ninyo, naku. Sa kapag magtatanim po kayo ng mga gulay, tanim po kayo ng mga bulaklak kasi doon po magko-concentrate yung mga insekto sa bakuran po ninyo. At syempre, yung isang klaseng insekto naman na pupungas-pungas lagi, pupunta sa inyong bakuran at sisigaw, alam mo na ba yung latest? Mga ganon. Tapos tatalaktakan yung mga halaman ninyo, hindi man natin tinitingnan kung naapakan na o hindi. Magtanim po kayo ng mga cactus sa paligid po ng mga gulay. Okay, maglagay po kayo ng mga siit ng kawayan. Ganda po, di ba? Yun po yung mga technique. Maglagay po kayo ng lambat. Pahiran nyo po ng grasa. Yung lambat po imposible po yung pahiran ng grasa. Maliban na lang po kung ganun po kayo kate.
Kadamot. Paminta, konting toyo, isang itlog, haluin po natin mabuti. Maglagay po tayo ng kalahating tasang harina. Medyo ibabalot lang po natin ng karne, yun din po yung purpose. Ayan, ganyan po dapat texture, hindi po masyadong maraming harina. Babalot lang po natin ng bahagya, kailangan po halong-halo. Kailangan po haluin po ito ng continuously ang paghahalo po. Huwag po kayong titigil sa paghahalo hanggat hindi po namumutla ang karne. Ayan, kinukulanin na ang kilikili po. Okay na po yan. Tanggalin na po natin. Unahin na po natin ang sibuyas, sili, bawang. Ang pag-stir fry po talaga dapat mabilisan. Hindi po natin ito i-overcook. Kapag umaamoy na po yung bawang sa sibuyas, okay na po yun. Ito po natin. Yung flavor po, maamoy po ninyo yung sili, bawang, sibuyas. Kasi masarap din po, may konting crunch o crisp. Ang sibuyas po, pag kumakain ako na stir fry, gusto ko po yung sibuyas. Lagyan na po natin ng bell pepper at sibuyas na puti. Sibuyas na puti po kasi napakabilis po maluto po niyan, kaya kailangan hindi po isasabay ang mabilisan. Lagyan na po natin ng zucchini, carrots at beans. Diba? Haluin po natin mabuti ito. Lagyan po tayo ng konting asin, paminta. Huwag po masyadong asin kasi nag-asin na po tayo kanina. Lagay din po tayo ng konting toyo dahil tinimpla na po natin yung ating karne. Ito, tinitimplahan lang po natin ang gulay. Mga 1 to 3 minutes ang paghahalo po. Ganyan po talaga. Kaya makikita po ninyo yung mga street food ng ibang Asian cuisine. Talagang naglalagablab ang apoy. Kasi ayaw po nilang ma-overcook ang mga gulay. Yan. Lagyan na po tayo ng oyster sauce. Siguro mga half cup. Depende naman po sa inyo. Siyempre yung mga niluluto po ninyo dapat tinitikman po ninyo. Ayan. Kapag nakita nyo po yung oyster sauce, lumabnaw na at
shiny na po ang itsura po nitong mga gulay. Ito po talaga medyo half cook. Ito po yung masarap. Lagyan na po natin ang karne. Lagyan po natin. Kailangan po haluin mabuti. Di ba napakaganda po ng itsura? Siyempre sabihin nyo, napaka-oily naman yan. Ganyan po talaga ang ibang Asian cuisine. So kung gusto nyo po ng konti ang mantika, nasa inyo po yun. Kaya lang, hindi nyo po ma-achieve yung ganitong itsura. Paglagay po tayo ng konting tubig. Bakit po? Diba naglagay po tayo ng harina doon sa karne? Pwede po yung gumamit ng corn flour kung gusto nyo pong mas malapot, para mas lumapot po yung sarsa po nito. Ayan! Huwag nyo pong masyadong overcook ang karne, ha. Ito pong baka. Lagay na po natin itong Asian lettuce at scallion o big spring onion. Yung tawag ko po dun, big spring onion, murag sibuyas. Haluin po natin mabuti. At saka po pala itong bulaklak ng zucchini. Ayan! Luto na po ang ating Asian style stir fried with beef. Di ba? Huwag nyo pong overcook, ha. Pag lumanta na po o nalanta na po yung Asian lettuce, tanggalin nyo na po. At tara, tikman na po natin po itong aking sana successful na reputasyon. Pwede po ito, partner, syempre sa kanin at sa noodles po, stir fried noodles o noodle soup. Napakasarap po nitong toppings. Napakasarap po, di ba? Ang bagong lutong stir fried o ginisa po na Asian style na baka, at ang mga gulay ay pinaunin po ninyo sa hardin. Ang laki po talaga ng natitipid sa gastos. Nakita niyo po yung baka, hindi po mukhang matigas. Tara, samahan po ninyo ako kung paano ko po ginawa po ito na natutunan ko sa mga iba po, hindi po isa. Sa ibang Asian friends. Di ba? Mabuhay! Yan! Kain na po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay niyo po sa amin sa araw po na ito. Maraming salamat po. At matatapos na po isang linggo na may maging maayos po ang araw ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Kaya na pong bahala sa amin. Sinusukan na po namin sa inyo lahat. Sa ngalan ni Jesus, amin. Ito po Filipino style na pipino. Pero ang ginawa ko po, asin, paminta, konting asukal, konting tubig, suka, saka yung siling, may green po na sili. Ilagay ko po sa container, saka inalog ko po para mas mabilis. Saka mas malalaki po yung ginawa ko, tipak-tipak sa makipot ko pong bibig. Kaya po muna akong iced tea. Walang asukal na iced tea. Hindi ko po dito pwede sabihin, baka naman dahil finished product. Hindi po tayo makakaisa. Ano ko po? Ako sa restaurant po, ito pong order po nito. Pag beef, maabot po ng isang order na yan. Hindi na po masyadong marami rin naman. Hindi na po gano'n, 15 euro sa mga Asian restaurant. Diba? Ito po yung beef po natin. Hindi po makunat, malambot. Hindi po parang chewing gum, sarap. Nara po yung dali first time ko po kasing kakain, sa totoo lang, itong Asian lettuce at first time ko pong nagpatubo. Kahit i-check nyo po ang profile sa Facebook ng buong membership.
First time ko lang po talaga nagtanim po nito. Ito. Mm. Ang sarap. Hirap po explain eh. Hindi po siya parang medyo may konting kunat na parang pechay na repolyo na. Basta masarap po. Masarap. May konting tamis. Kaya naman pala popular na popular. Yung may konting, hindi po siya lasang lettuce na ordinary na lettuce po na alam niyo na yung iba-iba itsura ng lettuce pero pag tinimas pareho ang lasa, di ba? Hindi masarap. Napansin ko po sa mga Chinese dishes, pag nagluluto po sila, hindi po sila gumagamit ng patis. Ang mga tayo, yun. Mga Southeast Asian tayo po. Patis, sarap po na maggulay. Pag hindi po talaga may lutong pa po, sarap. Siyempre, hindi naman po lahat ng gulay na nilay ko po ito, inanay ko katulad ng bell pepper. Pero po ang bell pepper, hindi pa rin po hinog. Lumalaki lang, nagiging higante lang. Sana naman mahinog naman yun. Hindi, okay lang po kahit hindi mahinog yun. Masarap po ang green bell pepper sa pagigisa. Mas mahal po yun sa shop. Mas malinamnam kasi. Tsukini kapag yan po nilutong ganyan, may lutong sarap. Tapos yung karne, malambot. Panalo to. Bukas-bukas kaya marami niluluto. May pupuntahan po tayo. Sa isang lugar. Aani po tayo. Sama ko mga taga-relaxing. Kaya paborito po kasi nila yan. At libre siyempre po sa sasakyan. Napakasarap. Ito po yung ko po yung dalawang malaking pipino. Ito po yun. Yan po. Yung ba, tignan nyo po kakagating ko. Dambot, di ba? Hindi po yung kapag dry po kasi talaga eh. Sarap po yung mga beans, tama yung luto. Siguro sa Pilipinas pag sinerve po ito. Yung ano ko lang po assumption ko lang po. Medyo mahal kasi po yung mga gulay eh. Na ginamit. Ibang gulay po dito, di ba, sa Pilipinas. Malito po, siyempre, sarili kong tanim. Sa ibang mura lang po ito siya.
Yung wok po na ginamit ko, kala po yung Germany, talaga pong ganun. Nagda-dark. Habang nagda-dark daw po yung kulay, mas magandang gamitin. Regalo po sa akin yung ng aking finish na nanay. Mahal din po yun. Hindi naman po fan ng mga mahalaga. Pero nakita niya po, syempre, mahilig ako magluto. Saka mahilig siyang manghingi. Ayan din. Hindi po nanghingi yun. Kusa na lang po kumukuha. Hindi. Pakasarap pa ito. Sa restaurant, mas masarap po itong luto ko dun sa kinakain akong restaurant. Kasi siyempre tinuruan po ako. Restaurant po kasi, ng iba, yung karne hindi po gano'n ka sarap. Ang ibig sabihin ko po, dito po sa Finland kasi sa restaurant, mayroong mga ingredients na hindi po talaga ayaw po ng mga Fin. Ibig sabihin sa Asian, panlasa po ng Asian yun. Patok po ito. Masarap po nito, ano? Asian lettuce. Sarap. Tatanim nga ako ng marami na next year. Pabubutuhin ko po para marami ng seeds. Sabi din po, no? Mga May na po, di ba? Nagtutubuan po yung mga halaman. Nag-umpisa po. Yung July. Magtatatlong buwan. Yung bilis po. Wala pa pong 3 buwan. Dahil na po nating naani. Masarap. Yung sili masarap po, hindi masyadong manang. Green chili. Labuyo din po yun. Hindi po pala labuyo. Thai chili.
Maninipis po kayo dapat manipis na manipis. Para po maraming salamat na po sa inyong oras na lalo sa pinilakalakbay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa grasya at biyaya binibigay at binigay niyo po sa amin sa araw-araw at sa araw pa pong darating. Maraming salamat po sa buhay na dapat po na pangalagaan, naway magbigay po at pumukaw po at gisingin ang disiplina sa bawat puso at isipan po ng bawat isa para mas pahalagaan po ang buhay po ng iba. Maisip din po ng bawat isa na uwi po sila sa kanilang mga pamilya kaysa po magulakwatsa na wala naman po talagang magandang motibo maitutulot po sa kanilang pamilya sa ibang tao dahil po sa kanilang pansariling diversyon. Naway magkaroon po ng disiplina. Kung aalis po ang bawat isa, dapat po talaga may pakinabang po. Kung magtatrabaho, bibili po ng mga pagkain, maghahanap buhay. Ayun po ay naiintindihan po. Kayo na pong pumukaw ng atensyon po para magkaroon po ng disiplina ng bawat isa. Panginoon, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala po tayong greeting shoutout portion po ngayon dahil medyo late na rin po dito. Sa next mukbang na lang po. Ayan. Pasensya na po. Paano po maraming salamat na po sa inyo oras na dala sa pinilakalakbay basta positive vibes. Good vibes po tayo lagi. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.